Magandang gabi po sa inyong lahat. Nakalimutan kong i-mention kanina sa pagsisimula ng ating misa na isama natin sa ating intensyon ang ating mga kapatid na Kristiyano sa Marawi na namatay kaninang umaga habang sila ay nagmimisa sa Marawi State University ay pinasabugan sila ng granada. So, maraming namatay at marami ring sugatan. So, atin silang ipagdasal at isama sa ating intensyon. Ang bansang Israel ay ipinagmamalaki nila sa kanilang bansa na isa sila sa pinaka-technologically advanced sa buong mundo in terms of military strength and technology. Dahil ito sa dahilan na napapalibutan sila ng kanilang mga kalaban. Kaya kailangan nilang laging maging handa at gumawa ng mga teknolohiya na makapagsasabi sa kanila in advance kung sila ba ay sasalakayin na, kung sila ba ay bobombahin na, kung meron bang mga rockets na babagsak sa kanilang bansa. Kaya nga, ang ginawa nila sa Gaza Strip, nilagyan nila ng bakod, 2 bakod, puno ng mga sensors, ng mga cameras, ng mga radar system, may mga drones pa silang ginagamit. Pero noong nakaraang October 7, nagulat sila. Sila ay sinalakay at binomba ng Hamas, isang teroristang grupo sa bayan ng Palestine, sa Gaza Strip. At ang lahat ng kanilang technology ay walang gamit. Hindi napigilan nito ang pagsalakay. Maraming mga komentaryo sa balita ang nagsasabi, komentarista sa balita ang nagsasabi na ano ang naging gamit ng kanilang mga teknolohiya. Ano ang gamit ng kanilang paghahanda kung sa huli, ipapahamak lamang sila nito. Ngayong araw, ang unang araw ng panahon ng Adbyento. Unang araw ng panahon ng Adbyento, ang unang linggo. At ang panahon ng Adbyento ay isang panahon ng paghahanda. Ang Adbyento, ang salitang Adbyento ay galing sa salitang Latin na Adventus, na ang ibig sabihin pagdating. Ating pinaghahandaan ang pagdating. Pagdating nino? Pagdating ng ating Panginoon. Hindi ang kanyang unang pagdating dahil dumating na si Jesus dito sa ating mundo. Siya ay ipinanganak na, 100,000 na ang nakakalipas. Ang ating pinaghahandaan, ang kanyang ikalawang pagdating at ang kanyang bawat pagdating sa ating buhay. Yun po ang ating pinaghahandaan. At ngayon po, sa paparating na Kapaskuhan, naghahanda tayo sa muling pagsalubong natin sa kanyang kapanganakan. Sa ating muling pag-alala sa kanyang kapanganakan dito sa mundo. Naghahanda tayo materially. Kaya nga sa loob ng ating simbahan, bagamat very minimal pa ang ating mga palamuti, pero habang papalapit ang Pasko, papadami ang ating mga dekorasyon dito. Pero sa ibang mga bahay, talagang marami na ang kanilang nilagay na mga series lights, na mga Christmas decorations bilang paghahanda sa Kapaskuhan. Ito nga ba ang ating paraan ng paghahanda? Siguro ang sagot ninyo, opo. Dahil ang espiritu ng Kapaskuhan ay ating na-express sa pamamagitan ng mga paghahandang ito. Kung ang ating bahay walang mga palamuti tungkol sa Pasko, napakalungkot siguro. Malungkot. Parang hindi natin nararamdaman ang espiritu ng Pasko. Pero ang paalala sa atin sa unang araw ng panahon ng Adbyento, hindi lamang ang paghahanda ng material na mga bagay, kundi ang paghahanda sa ating sarili.
At tulad ng aming ina-announce lagi nung nakaraang linggo, ilang linggo na simula last week hanggang sa buong mga araw ng panahon ng Adbyento, Monday to Friday, lagi pong mayroong kumpisal. Bago magsimula ang misa sa 6 p.m. dito sa ating simbahan, ang pari available po lagi sa ating confessional box. Ang dahilan nito upang tulungan tayong lahat na maihanda ang ating espiritu, ang ating kaluluwa, ang ating sarili sa pagtanggap sa ating Panginoong Hesus, sa ating paghahanda para sa Kanyang kapanganakan. At sana po, huwag nating palampasin ang oportunidad na ito. Pero maliban lang po sa paghahanda sa ating espiritu, ipinapaalala din sa atin, tulad ng sinabi sa Ebanghelyo, laging maging handa. Laging maging handa. Ano ang ibig sabihin? Ano ang ibig sabihin ito? Ngayon, sigurado ako, marami sa atin ang marami ng mga plano. Kaliwat ka na ng mga Christmas parties at mga family reunions, mga gatherings, kasama ang ating kaibigan, mga classmates, mga kasamahan sa trabaho, mga kapamilya. At sinasabi nga nila na kung gusto mong maging mabilis ang paglipas ng araw, magkaroon ka ng plano. Kapag mayroon ka ng plano, you have something to foresee. Meron ka ng hinihintay at dahil meron kang hinihintay, nagiging mabilis ang takbo ng araw. Kaya nga, pagdating ng Pasko at New Year, sasabihin natin, ang bilis ng December, natapos na lang agad. Hindi ko man lang naramdaman. Bakit hindi natin naramdaman? Dahil mabilis ang paglipas ng araw. Hinihintay kasi natin ang aming Christmas party sa office, ang aming Christmas party sa school, ang aming family reunion, ang gagawin naming Christmas party kasama ang aming angkan, o kung ano-ano pang mga plano natin sa ating pamilya at sa ating buhay. At nakakalimutan natin na mabuhay kung ano ang ngayon. We forget to live the present. Sa ating pag-iisip, sa susunod na mga activities natin, nakakalimutan natin kung ano ang meron tayo ngayon. Ngayon, mismo na nandito ka. Sa bawat araw na lumilipas, hindi natin pinapansin ang mga pangyayari dahil iniisip natin, kailangan kong paghandaan yung paparating na activity. At nakakalimutan natin ang mga bagay at mga pangyayari kung ano ang mayroon tayo sa ngayon. We forget the things that is happening to us at the present moment. At yun po ang paalala ng Ebanghelyo sa atin ngayon. Sinasabi sa atin ng Ebanghelyo, maging handa lagi kayo. Kasama sa paghahanda kung ano ang mayroon tayo ngayon. At maliban lamang sa mga material na hinahanda mo sa ngayon para sa darating na activity natin, huwag din nating kalimutan ano yung mga pangyayari sa ating buhay ngayon. Ano ang ibig kong sabihin sa mga pangyayari at karanasan? Ito yung ating mga karanasan ng galit, karanasan ng inggit, karanasan ng tampuhan, na baka makakalimutan natin o nakakalimutan natin at natatabunan na lamang siya dahil sa paparating na Kapaskuhan. At nakakalimutan natin na humingi ng tawad, magsabi ng sorry. Nakakalimutan nating ipahayag, i-express ang mga salitang, patawarin mo ako, pasensya na, mali ako,
mahal kita. Sana po hindi matabunan ang mga salita na ito sa ating ginagawang paghahanda. Naalala ko ang dati naming kinakainan sa aking dating parokya, mag-asawa sila na ang lalaki ay nangingisda. At yung kanilang mga anak nag-aaral na sa Tacloban, sa Manila. Nakikwento lagi nung lalaki dahil kasama ko sa kainuman ko siya, sabi niya, alam mo Father, pag nag-aaway kami ni Mrs., sa gabi, for example, ang palatandaan ko na napatawad ko na siya, kapag kinabukasan paggising namin, pinagtimpla niya ako ng kape. Kapag nakita ko na may kape na sa table, ibig sabihin, okay na kami. Pero pag nakita ko na walang kape, galit pa yun. So hinahayaan ko lang siya. At lumilipas naman. Eventually, gigising na lang ako isang umaga, meron na ulit kape. Mag-uusap na ulit kami ng maayos. Madalas ganoon ang ating ginagawa, di ba? Ganoon ang ating ginagawa. Hinahayaan natin lumipas. Sasabihin natin, matutunawan din yan. Matatanggap din yan yung nangyari. At nakakalimutan natin na i-express ang ating paghingi ng tawad. Hinahayaan na lang natin na lumipas ang panahon at maghilom na lang ang sugat na hindi man lamang nagkakaroon ng tamang pag-uusap at komunikasyon. At ito siguro ang magandang paalala sa atin ngayong unang linggo ng panahon ng Adbyento. Huwag nating hayaan na sa pagdating ng Pasko, hindi man lamang natin naayos ang ating mga nasirang relasyon, hindi man lamang natin naayos ang ating mga relasyon na naputol, nasira dahil sa tampuhan, galit, inggit, simpleng hidwaan sa pamilya, sa trabaho, o sa magkakapatid, sa isang pamilya. Bigyan natin ang ating sarili ng pagkakataon na huwag sanang lumipas ang bawat araw na ang ating iniisip kung ano ang paparating na ating activity na Christmas party. Sana binibigyan natin ang ating sarili na sa bawat araw, bago magpasko, sisiguraduhin ko sa aking sarili makatanggap ng banal na komunyon, banal na kumpisal bilang paghahanda sa aking sarili. At ang pangalawa, sisiguraduhin ko na bago dumating ang Pasko at bago dumating ang bagong taon, maging maayos ang aking relasyon sa mga tao na sa nakaraang mga buwan o mga araw ay hindi naging maganda ang aming relasyon at pagsasama sa isa't isa.